So on the average, lahat ng petroleum products is about 50 days. So makikita natin dito sa report ng DOE, every Monday binibigyan kami ng report on the number of days. Walang kasiguraduhan yung padating na petroleum products dito sa ating bansa. Kanina, nagtaas na naman po tayo ng presyo ng mga petroleum products. Gaano na naman katagal po yung inventory natin sa stocks natin? Gaano katagal po sa diesel, gasoline, and LPG? Para accurate. Other question is, pangalawang question ko po, yung bayanihan upgrade, sentro ba ito sa COVID-19 concern? Tingnan ko lang dito. Ito galing lang to sa Department of Energy yesterday. So for gasoline, about 57 days meron tayo. Diesel is 47 days. Actually, ang nakakakaba ay yung LPG 33 days. So on the average, lahat ng petroleum products is about 50 days. So makikita natin dito sa report ng DOE, every Monday binibigyan kami ng report on the number of days. Walang kasiguraduhan yung padating na petroleum products dito sa ating bansa. So ibig sabihin, hand to mouth yung nangyayari sa atin. At yan ang aking concern right now. Kaya isa sa mga suggestions ng Protect Committee ay mag-umpisa na yung rationing or yung volume cap na sinasabi natin. Dahil kung 50 days lang at walang kasiguraduhan ang pagdating ng gasolina, pahabain natin yung ating inventaryo. Dahil kung magrarasyon tayo, kaya natin pahabain from 50 days all the way to 90 days or even 120 days. Of course, yung mga bibigyan ng priority, yung katulad po ng LGU, kasi LGU, sila ang humahawak ng health, peace and order, security. So yung mga LGUs will have priority. Of course, yung food security natin will have priorities, our farmers and fisher folks. Pero yung mga non-essential, ito yung maglagay tayo ng rationing or ng ang tawag natin volume cap. No? So, kasi kung hindi natin alam after 50 days, kung meron tayong supply, mas malaking problema tayo. So apektado rin ito? Lahat tayo apektado. Walang mayaman, mahirap pagdating ng pag-ubos ng supply. Ang isa sa mga kinakabahan ako ngayon ay yung LPG. No? Kasi ang mga bahay, restaurants, small and medium enterprises, even mga ganitong facilities, hotels, LPG ginagamit yan. So, ang LPG, kadugtong rin yan sa food security. So, kung wala tayong LPG, maraming negosyo at maraming mga pamilya ang mahirapang magluto. Babalik tayo sa gatong no, na parang mga unang panahon. So, again, ang importante ngayon yung supply. Pahabain natin yung ating supply on hand. Sir, follow-up question, sir. Yung bayanihan actress, sir, kailan natin ipapatupad? Nag-umpisa na kami mag-discuss kahapon. Ka-meeting ko yung mga economists ng, kasama si Tristan actually, economists ng Senado at nagpaplano na kami. Nasabi ko nga kanina sa speech ko, at the heart of that planning is the agriculture sector. Sisiguraduhin namin na yung farmers, fisher folks natin, and food security ma-address. So sa Bayanihan 3, itong Bayanihan kasi iba sa COVID. No? COVID is focused on health. Ito focused on petroleum and food security. So itong dalawang components, sisiguraduhin namin may pondo na dadating. For now, meron 10 billion sa presidential assistance to farmers and fisher folks. Nakikita namin na pag humaba ito, dapat doblehin yung 10 billion, gagawin 20 billion. At may mga targeted programs pa sa mga poorest of the poor. Yes, sir, question naman ho. So bukas sir, distribution ng fuel subsidy para sa mga namamasada. Question naman ho ngayon ng mga farmers, kailan naman daw yung sa kanila? Dapat nag-umpisa na nga no? Dahil ang farmers natin, lalo na yung mga gumagamit ng petrolyo, talagang naiipit sila. No? May mga LGUs na mayor sa in the Visayas, nag-declare na sila ng state of calamity para magamit nila yung calamity fund, bibili ng crudo at ibibigay sa mga magsasaka at mga isda. So, kailangan ito dapat paspasan na ng Department of Agriculture yung pagdi-distribute. Next Monday, meron kaming may updates kami at ito isa sa mga ipopokpok natin na ilabas na yung mga assistance dahil
Today lang, lumabas yung inflation reading natin, 4.1%, doble ng minimum target natin. So this is the highest in the last many months and many years, no? So ibig sabihin, yung inflation natin pataas at mararamdaman to ng taong bayan. Tingin ko ito 4.1, mababa pa nga to eh. This coming month, makikita natin mas mataas.